Napanood nyo na ba yung nangyari sa bahay nila Viancy mga kalingap sa huling pagbisita ng ating mga kasama sa K-Boys? Alam nyo ba mga kalingap na yung tulo sa bubong po o sa kisame ng bahay po ng kwarto ni Viancy ay maaaring magdulot ng mas malaking peligro o pinsala hindi lamang sa kanilang tahanan kundi maging sa buhay ng mga nakatira dito. Grabe bro, ang lakas ng tulo. Ay, huwag mo sabihin ba? So ito po, grabe ang lakas ng tulo bro. Medyo malakas bro ang ano. Kasi chandelier dumadaan. Wala pa yung ulan ngayon mga kalingap. Baka sa linya ng kuryente. Ay, grabe nga. Puno oh. Puno? Ano po sila dito? Hindi sa tulo. Uy, basa guys! Bro, Ngayon, hindi po daw makatulog dito si Viancy. Kita mo naman, boss. Sa baba siya. Sa baba natutulog? Sa baba po, Nay? Sa kwarto daw po nila nanay. So parang ano po ito? Parang inconvenience po para kay Viancy. Ito nga din, may part dito, itong guhit oh. Tama mo, may basa na oh. ay woman, Ito bro. Ayun oh. Marang kulay. Ay! Ibig sabihin itong ano na. May tubig Baka din sa yan. bubong din talaga, no? Kasi ano na, itong buong ito. Sa videong to mga kalingap ay pag-uusapan po natin kung gaano kadelikado yung sitwasyon po doon sa kwarto po o sa bahay mismo nila Viancy mga kalingap. Ako po si Kuya Jens, isang registered electrical engineer at safety officer 3 mga kalingap. At sa videong to mga kalingap ay pag-uusapan po natin kung gaano kadelikado po yung ganong sitwasyon po at kung paano susolusyonan at ano po ang dapat nating gawin para manatiling ligtas ang ating pamilya, ang ating tahanan sa mga itong klaseng pangyayari po mga kalingap. With engineering and safety perspective po mga kalingap. Kapag may mga itong klaseng sitwasyon po sa inyong tahanan, ang isa o pinakaunang dapat nating alamin ay saan ba nanggaling yung tulo ng tubig na pumasok sa loob ng isang tahanan mga kalingap. Maraming possible na reason po mga kalingap ang maaaring naging dahilan kung bakit nagkaroon ng pagtulo ng tubig sa kisame. Ito ang mga posibleng dahilan mga kalingap. Una na mga kalingap dyan ay yung sirang bubong. Pangalawa, maaaring mga baradong alulod. Pangatlo, maaari din naman mga kalingap yung mga sirang waterproofing. At yung pang-apat po mga kalingap ay maaaring may sira o may tagas ang mga tubong. Lalo na kung ang itaas po ay mayroong CR or mayroong mga tubo po na pinagdadaanan ng mga linya ng tubig po mga kalingap. Pero ito ang pinakatanong mga kalingap. Alam mo ba na kadalasan sa ibabaw ng kisame, nandyan ang mga electrical wiring at dito pumapasok ang pinakadelikadong parte mga kalingap ng sitwasyon. At bilang isang electrical engineer at safety officer mga kalingap, ito po yung mga nakikita ko na mga delikadong maaring mangyari kapag may ganito pong klaseng sitwasyon sa inyong bahay o kung sakali man po na katulad nung nakita natin sa video kanina na may mga tagas or may mga tulo po yung kisame or dun sa ibang parte pa po ng bahay mga kalingap ay maaari pong mangyari itong mga to mga kalingap. Una, maaari pong magkaroon ng short circuit po mga kalingap, lalo na kung yung tubig ay pumapasok na sa loob ng mga utility box, junction box, or maaari sa mga panel din mga kalingap. Kaya sobrang delikado po ito mga kalingap. Pangalawa naman po mga kalingap ay maaaring magkaroon ng ground fault mga kalingap kapag nagkaroon po ng tubig, nadikit po yung tubig sa ilang mga live wires or maaaring sa mga open wires po mga kalingap ay maaari itong magkaroon ng ground fault. Lalong-lalo na mga kalingap kung walang proper grounding po yung inyong mga bahay po mga kalingap, maaari po itong magdulot ng pagkakakuryente itong mga ganitong klaseng insidente po mga kalingap. At pangatlo po mga kalingap ay maaari po itong magdulot ng sunog po sa isang tahanan po, sa isang building establishment kapag may mga ganitong klaseng pangyayari po mga kalingap. Kaya kung sa inyong mga tahanan po mga kalingap ay meron pong mga nakita kayong ganitong pangyayari, wag niyo na pong hintayin na mangyari yung mga nabanggit natin kanina. Agad pong humingi agad ng tulong sa mga kakilalang mga professional or sa mga skilled person na marunong pong magkumpuni o mag-ayos ng mga sira at marunong din pong mag-check o mag-maintenance po mga kalingap ng mga gitong klaseng bagay po mga kalingap. At isa pa mga kalingap na naalala ko po mga kalingap ay kapag paulit-ulit na pong nababasa yung mga wires o electrical wires po ay ito po ay maaari ring magkaroon ng loose connection. Kaya po minsan may mga napapansin tayo sa mga bahay po natin hindi biglang gumagana kahit hindi pa naman pundido yung ilaw, bigla na lang hindi gumagana yung kahit anong bukas natin ng switch hindi gumagana dahil maaring may mga parte po nung linya ng kuryente na maaaring nagkaroon ng corrosion
or nagkaroon po ng loose connection po mga kalingap. At kapag nagkaroon ng loose connection po mga kalingap ang isang linya ng kuryente, dito po nangyayari ang overheating na doon sa linya na nagkaroon ng corrosion. Kaya po mga kalingap, dito po nangyayari. So, nag-uumpisa po yung pag-init mga kalingap at nangyayari nga po yung kinakatakot nating sunog. Pero mga kalingap, ito pong sinasabi natin ay hindi po ito pananakot mga kalingap, kundi ito po mga kalingap ay ang totoong sitwasyon at nangyayari na may kinalaman din naman po mga kalingap ito sa science. Kaya ito po ay hindi po gawa-gawa lang po mga kalingap. Tayo po ay nag-aral mga kalingap para po magbigay din ng kaalaman at warning sa ating mga viewers at mga kababayan din po mga kalingap. Para tayo mismo mga kalingap ay maging mapag-obserba sa ating paligid mga kalingap. Lalong-lalo na po sa ating bahay na tinitirahan mga kalingap. So ayun po mga kalingap at nakita niyo po yung sample video po natin. Although hindi ko naman sigurado kung dahil po yun dun sa leak, dun sa leak sa lugar or kung ano pang possible reason doon sa video. Pero yun po yung mga possible na nangyayari po kapag merong involved na electrical fault or talagang may involved po na electrical na nagiging sanhi po ng sunog po. So dito mga kalingap, meron po akong sinearch mga kalingap. Dito may tanong po, delikado ba talaga ang ganyang klaseng sitwasyon mga kalingap, yung mga tulo po sa kisame ng bahay? So sabi po dito, oo, sobrang delikado ito lalo na kung may malapit na ilaw po dun sa mismong pumapatak yung mga tubig or bumubuhos po yung tubig po mga kalingap. At kung may malapit na outlet sa pader, mayroong extension wire na malapit, or naka-on po yung buong circuit, kung yung naka-on po yung buong linya ng kuryente sa buong bahay habang nangyayari po yung pagtulo po ng tubig. Sobrang delikado po ito mga kalingap. At ito yung mga nagiging risk or hazard mga kalingap dun sa area po mga kalingap. Yung nagiging hazard po na maaaring makapirwisyo, maaaring maglagay sa peligro sa mga taong naandun sa bahay po mga kalingap. So ito naman mga kalingap, ano ang mga dapat nating gawin kapag may ganitong sitwasyon po sa mga bahay po natin mga kalingap? Una, i-off po natin mga kalingap yung pinaka main circuit breaker po ng bahay. Agad po ito mga kalingap. Kapag nakita natin parang may tumutulo po malapit sa linya ng kuryente mga kalingap, i-off natin agad yung pinaka main breaker po o patayin po natin yung linya ng kuryente sa buong bahay. Pero mga kalingap, kung medyo familiar ka naman dun sa panel, yung mga breaker po na naka-assign sa bawat linya ng kuryente, maaari naman yung linya lang na nakakasakop doon sa, yung breaker na nakakasakop lang doon sa linya na may tagas ng tubig or may tulo ng tubig mga kalingap. Pero kung hindi ka sigurado, main breaker na agad mga kalingap. So pangalawa po mga kalingap, ito wag na wag po ninyong gagawin mga kalingap. Ang tusukin po yung kisame. Kasi yung iba po ginagawa, tinutusok po yung kisame para bumuhos po yung tubig. Maubos yung tubig mga kalingap. Which is delikado po siya mga kalingap. Kasi hindi po natin alam kung ano yung nasa likod ng kisame. Maaaring pagtusok po ninyo ay masugatan o matusok po ninyo mismo yung mga linya ng electrical wires doon sa kabila ng kisame, na mas delikado po kasi maaari din po malagay sa peligro yung gagawa ng mga pagtusok, lalo na kung conductor or metal yung gagamitin pantusok po doon sa kisame. Kasi yung iba po ginagawa, tinutusok para bumuhos daw o maubos daw yung tubig sa loob ng kisame. Which is wag na wag pong gagawin wag na wag po. At pangatlo mga kalingap, ito po, kung nakikita po natin na yung mismong ilaw po doon, halimbawa yung kwarto, sa mismong ilaw po tumutulo yung tubig, wag na wag pong i-on yung switch mga kalingap. At wag na wag din pong hahawakan, delikado rin po yun. Wag din pong hahawakan yung mismong ilaw, yung bombilya kapag may tumutulo pong tubig. Delikado po yun, iwasan po natin yun mga kalingap. At syempre, pang-apat po, tumawag po tayo agad mga kalingap ng mga eksperto, mga skilled, talaga marunong po sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Kung ang problema po ay bubong, tumawag po tayo ng nag-aayos ng bubong o roofer. Kung talagang nalaman po natin na tubo po, may tagas sa tubo, tumawag po tayo ng tubero. At kung napansin po natin, naobserbahan po natin na merong malapit na linya ng kuryente na maaring maapektuhan mga kalingap, tumawag po tayo agad ng eksperto sa electrical. So ito mga kalingap, panghuli bilang electrical engineer at bilang safety officer po mga kalingap, ang may papayo ko po sa inyo mga kalingap ay magpa-maintenance po tayo. Regular maintenance po sa ating tahanan para maobserbahan po yung mga
parte ng bahay na kailangan po ng agarang aksyon o kung may mga kailangan pong kumpunihin. At syempre po mga kalingap, siguraduhin din po natin na maayos yung grounding system po ng mga tahanan po mga kalingap. At pangatlo po mga kalingap, iwasan po natin yung paggamit ng mga substandard electrical materials po mga kalingap. Sa mga susunod pong video, kapag may pagkakataon po ulit na makapagpaliwanag po tayo ng iba pang mga bagay related sa electrical or sa mga safety mga kalingap, ay i-discuss po natin yung iba pang mga tips and mga advices mga kalingap para masigurado natin ligtas po yung ating bahay na tinitirahan. So yun lang po mga kalingap, at syempre po huwag po natin kalimutang suportahan ang Butim Kalingap sa pangunguna ni Kuya Val, Ate Edna at Kalingap Rab, at pakisuportahan na rin po ang aming makasama sa Butim Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor, at syempre po mga kalingap, yours truly Kuya Jens. Kaya kung may natutunan po kayo dito sa video pong ito mga kalingap natin ngayon, na ngayon ko lang atahatukin na ang video na to, itong klaseng pagpapaliwanag po, ay comment down below mga kalingap kung meron pa po kayong mga gusto pong i-discuss o pag-usapan na mga bagay po na may kinalaman po sa electrical or sa safety po mga kalingap, na maaari natin pag-usapan sa aking mga susunod na upload. And please don't forget to like, comment, share, and subscribe po sa ating mga video. Maraming po salamat. God bless. Bye-bye.